May ilang taon na ring may namamata ang mga squirrel sa Metro Manila na kahit cute ay nagdudulot na ng Kahit perwisyo at hindi naman likas sa Luzon. Yun, Pero ngayon, mga invasive ay species mga kasi yan na eh. rin sa Cavite, Batangas at Nueva Ecija. Ang Matagal na dun ng eh. DNR sa pagtutok ni Jonathan Andal. First time kong nakakita niyan sa ano, Cute para sa ilan ang mga squirrel na sa Ayala, Alabang, 2000s pa. Early 2000s pa lang. Sa mga kable. Pero sa Makati City, inirereklamo yan dahil sa perwisyo. Naku, ano, ito yung mga social na ano, alam ko yan eh. Pupunta doon sa kabilang puno. San to? San Lorenzo yata to. Pinapasyalan niya na. Marami. Abala raw Marami. ito dahil kung hindi raw sinisira ang puno, ngumangat-ngat ito ng mga kable na wala ng internet connection sa bahay. Ang mismong kapitan ng barangay San Naku, Lorenzo, si Kapitan, Makati, dahil sa si Kapitan na ba yun? We've been receiving this report for over 2 years now. Before we noticed that it was, Ewan ko sino bang nagpakawala ng squirrel. For sure, may nagpakawala lang yan eh. then a few years ago, we started seeing them here. Sir, parang lumalabas, they are pests already. Magkakaproblema tayo dito pag pumunta to sa mga taniman because talagang kakainin nito lahat ng pananim natin. Sabi ng City Veterinary Office ng Makati, kalat na ang mga squirrel na ito sa 7 barangay sa lungsod. Eto, Barangay Forbes Park. O, kita mo yung mga sosyal. Kasi feeling ko para may naglagay dyan para ano eh, para magmukhang sosyal yung lugar nila eh. 'Di ba? Para kang nasa Amerika, biglang may squirrel o kung saan man, 'di ba? Naglagay sila ng squirrel, di nila iniisip na may mga environmental effects yun. Kasi nagtataka ako dun sa mga social na villages ko nakikita yung mga squirrel. 'Di ba? San Lorenzo, Dasmariñas, Bel Air, Forbes Park, Urdaneta, Magallanes. Yan yung mga ano eh. Hindi naman yan yung mga katulad ng ano bang mga Camellia Homes, di ba? Ganun yan na tawag dito na subdivision, 'di ba? Feeling ko may naglagay talaga yan deliberately eh para magmukhang social yung mga village nila. Pati sa Ayala, Alabang, doon nga ako unang nakakita eh. Ayon sa DENR, BMB o Biodiversity Management Bureau, may 9 na species ng squirrel na native sa Pilipinas. Pero ang pag-alagalang Finlayson squirrel, typical na Finlayson? matatagpuan sa Cambodia, Thailand, Myanmar, Vietnam at Laos. Sa pagkakaalam ko, wala namang squirrel dito sa Metro Manila. Kung meron mang squirrel dati dito sa parte ng Luzon na to, ano yan, matagal nang nawala sa Metro Manila, na-extinct na sila. Malamang nandun na siguro dun sa tawag dito, sa Sierra Madre, nandun na yan, o kaya dun sa North, 'di ba? Pero sa Metro Manila, reintroduced, kung makakita ka ng squirrel dito, hindi na yun yung mga endemic na squirrel. Kaya itinuturing itong invasive Sa alien Palawan, species sa sigurado Pilipinas. may mga squirrel At doon. noon, sa Metro Manila lang ito nakikita. Ngayon, sabi ng DENR BMB, may mga ulat na namataan na rin ito sa Cavite, Batangas, hanggang Grabe ang layo, no? Kung let's say- kamakailan lang sa Antipolo, Rizal. Antipolo. Sabi ng DENR BMB, nakontrol na nila dati ang populasyon ng squirrel sa ginawang mga panguhuli. Pero ngayong dumarami na ito, palalakasin nila ang kanilang control at eradication program. Maging ang Pucha. pagkipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at mga komunidad. Grabe kasi ang mga squirrel kasi hindi lang cute yan sa simula. Kaya huwag natin silang opportunize, alagaan or gawin silang mga pet. Sabi ng pamunuan ng Barangay San Lorenzo, mahirap ang guidelines ng DENR sa panguhuli ng squirrel na kailangan Bakit puti yung trap squirrel? sa taas ng puno na babantayan kada 8 o 10 oras. Ano? Ulit? Delikado sa mga tauhan ng barangay. Not good for the environment. Kaya huwag natin silang opportunize, alagaan or gawin silang mga pet. Sabi ng pamunuan ng Barangay San Lorenzo, mahirap ang guidelines ng DENR sa panguhuli ng Guidelines? squirrel na kailangan may trap sa taas ng puno na babantayan kada 8 o 10 oras. What? So maglalagay ka ng trap para mahuli. Putya, ang hirap. Kita mo? Di ba pwedeng barilin mo na lang yan eh, di ba? Paano kung hindi tumama? Hindi naman papayag yung mga taga San Lorenzo na mamaril ka ng squirrel doon. Na delikado sa mga tauhan ng barangay. If we get to capture some of these animals, hindi namin kung saan namin ilalagay.
Kasi nga, minsan hindi immediate yung pagdating ng DENR. Walang malinaw Di na ilalagay. guidelines. Oo, What sa is totoo lang. acceptable for mercy killing to them para pare-pareho naming magawa Ibenta! at papasok dun sa Ibenta, gawing parang 1 day old na squirrel. Siguro may kakain yan eh. Feeling ko eh. Ewan ko hindi naman siguro inhumane kung kumain ka ng squirrel. Ewan ko kung nakain ng squirrel. Pero kasi yung mga squirrel, invasive species, environmental threat yan dun sa mga local na hayop dito. Hindi ko alam pero feeling ko pwedeng kumakain ng mga itlog ng ibon yan, 'di ba? Yung mga halaman kakainin nila na biglang dati hindi naman kinakain ng mga local na hayop dito, 'di ba? So, every time na magi-introduce ka ng species ng mga hayop na hindi naman taga doon talaga, nangyari na yan nung nagdala ng mga pusa sa Australia. Dumami yung mga pusa, naglagay sila ng mga rabbit, 'di ba? And yung mga carp na nagdala sa yung mga Chinese na carp na isda, nagdagay sila sa mga ilog sa Amerika, 'di ba? Tapos nakatakas ngayon, ang dami na nilang doon. Kasi hindi adapted yung ecosystem nila na biglang may bagong predator na carp like pusa, ganyan. So, yung squirrel, kala mo cute-cute lang yan, pero sa totoo lang mga halimaw din yan na dun sa mga mas maliliit sa kanila, 'di ba? So yung mga bugs na hindi natin alam, pwedeng kinakain nila. Alam ko omnivore yung mga squirrel. Subukan namin kuna ng pahayag ang DNR kaugnay sa mga sinabi ng LGU. Pero sabi ng DNR BMB, kung may mahuling squirrels, huwag itong aalagaan at papatayin, kundi i-turn over lamang sa kanila. Bukod sa Ano gagawin nila? Kung di papatayin, ano gagawin nila doon? banta ito sa ibang hayop, may Hindi ko sinabing patayin ng squirrel. pero sa totoo lang, at the end of the day, ano gagawin nila sa squirrel? 'Di ba? Kasi hindi sa pag-advocate ng ng violence against animals. Against tayo dyan. Siyempre, magagalit si Ana ng POS. Pero it's realistically, kung pest siya, treated as pest, kasi hindi naman yan katulad ng mga ahas na nahuhuli na binabalik. Halimbawa, katulad nung ginagawa ni Cobra Prince, 'di ba? Pag hinuli nila yung ahas, yung mga cobra or ahas, dadalhin lang nila sa ibang parte ng gubat, tapos then it won't be able to harm humans anymore. Pero itong squirrel, ano gagawa tayo ng sanctuary ng squirrel? It's so parang daga din yan sa totoo lang. Nagkataon lang na iba itsura niya, pero right now pag may pinatay kang daga, wala namang nagrereklamo, hindi ka naman nahabulin ng POS 'di ba? Kaya may binebentang ang mga lason sa daga, may binebentang yung mga mouse traps, hindi naman sila namamatay talaga yung mga daga. So I don't know if the same guidelines will be applied for the squirrels, 'di ba? Kasi hindi mo ganun din yun 'di ba? If it is a nuisance species, tapos malaki yung damage na nagagawa at invasive pa siya. Kasi sa Amerika, sa Australia, yung mga baboy damo, may mga invasive na baboy damo doon. Binabaril nila sa naka-helicopter pa nakasakay sa helicopter, binabaril nila 'di ba? Hindi naman sila hinahabol ng animal welfare doon because it is kumbaga alam na yun, peste talaga yun. So I don't know. So dapat ayusin nga ng DENR kung paano i-handle to. If these can be treated as pest like rats or as protected species pa din, even though they're invasive. Okay? Just because mas cute siya kaysa dun sa daga. 'Di ba?
Banta rin ito sa kalusugan ng mga tao na pwedeng magdala ng mga sakit gaya ng rabies. Tama. DNR ang Kasi gagawa basically, cute na daga lang naman yung squirrel eh. For safety reasons. Kailangan pa rin silang matanggal talaga dahil they are documented to be detrimental sa ating kapaligiran. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. So, anyway, that's it. Dapat, yun ang first step siguro. DENR should come up with a clear policy para malaman kung ano gagawin, kung pwede bang patayin yun as parang rats or kailangan pang i-turn over. Pero ngayon, right now, I think ang sabi niya is kailangan i-turn over sa DENR, which is, I think, a little too inefficient. Kasi sa totoo lang, ano gagawin ng DENR nun? Popondo pa sila ng facility na may mga squirrel doon, tapos ang gagawin nila? Gagawin nilang squirrel farm. I won't be mad if ang maging decision is just treat it like rats na as pest na pwede mong mapatay, ganun. I don't think kasi total invasive species naman sila eh. And I don't think wasting resources for them to kung wala ka rin namang gagawin talaga, hindi mo alam din kung anong gagawin mo, unless pwede nilang pakinabangan, 'di ba? Pwede nilang pakinabangan like for business, I don't know, or meron silang for meat, whatever, pero ang labo pa rin nun eh, parang hinuli mo yung squirrel. It's pinakamadali na siguro, just treat it like pest na parang ipis or parang daga para tapos na.